Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na swimsuit competition ng Miss Grand International 2024. Ano ang reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand International Swimsuit Competition tayo ngayon. So ayun nga guys, finally na iraos na ang swimsuit competition ng Miss Grand International na kung saan naman ginanap dito sa Pattaya sa Ocean Sky na talaga naman, oh my gosh, naloka ako ng bonggang-bongga. Paano naman kasi ang aga-aga ko nag-design 4 o'clock candidates lang. So yon. And then ayun, so syempre kasama ko si Jude na talaga naman very supportive sa akin na kahit anong mangyari nandiyan siya. Hala, gora dito, gora doon. At ang nakakatuwa syempre yung experience namin na talaga namang doon kami napunta sa initan. Charot. So yon, grabe. So punta tayo doon sa lumilipad na dito kasi mukhang uulan. So yon, punta tayo doon sa Ocean Sky. Ginawa ang swimsuit competition sa rooftop mismo kung saan talaga bilad na bilad kami sa araw. Nakakaloka. Ako talaga nandoon ako sa mga press tapos kasi gusto ko talaga makita yung mga candidates, yung walk nila from there to here. Ganon. At kitang-kita ko talaga yung mga pasarela nila. Syempre sino ba yung mga strong pagdating sa pasarela? Isa sa mga nakita ko ay si Brazil. Grabe ang pasarela ni Brazil. Ang bongga, ang winner. Gusto ko yung atake niya. Gusto ko yung, ay, umulan. Nakakaloka. Ano ba? Tuloy ko lang. Umuulan eh. Natatakot ako ba? Ayan. Gusto ko yung atake ni Brazil. Sobrang nakakaloka. Ang tangkad niya. Ang haba tignan. And then, pagdating dito sa harapan na halata naman na ginakabahan siya. Paano kasi yung nagde-direct sa kanila. Sabi gano'n, keep smiling, pose. Hindi na siya maka-pose para kung ano-ano na yung ginagawa niya. Pero in terms of performance, ang ganda ng performance niya talaga. And then, isa din sa mga tumawag pansin sa akin, si Miss Colombia. Si Colombia na talagang, oh my gosh, naloka ako kay Colombia. Talagang winner din ang katawan at talagang iba din. At si El Salvador, my gosh, gusto ko yung pasarela ni El Salvador. Sobrang panalo ang walk ni El Salvador. Sobrang yung performance niya, yung transition niya, winner na winner sa akin. And then, sino pa ba? Siyempre, hindi rin magpapahuli si Curaçao. In fairness kay Curaçao, hindi naman siya ganong kabongga yung beauty niya. Pero in terms of performance, wala akong masabi. Stand out din talaga ang performance ni Miss New Zealand. Grabe si New Zealand. Ang ganda-ganda. Gusto ko maging siya. Ang fresh niya. Parehas kami. Sobrang yung humarap siya sa akin. Grabe. Ang Diyosa. Yung iba kasi maganda sila pero yung performance mahina. Pero yung iba naman talagang mga palaban. Kung bibilangin mo yung mga magaganda, hindi lang 20. Sa 75 candidates ay nako, ang daming pretty talaga. Pero kung pag-uusapan natin yung performance, ay nako, ang dami din talaga. Isa na rin dyan yung mga dark horse na hindi natin inaasahang mag-perform ng bongga-bongga. Katulad na lang ni United ano ba to? UK. Si UK. United Kingdom na talaga naman. Oh my gosh, from the beginning pala yun, nakita ko na siya sa baba. Ang sabi niya sa akin, hintayin nyo ako mamaya at raramp ako ng bongga-bongga. In fairness sa kanya, talagang yung performance niya ay winner. Si Miss Venezuela, oh my gosh, talagang grabe din ang beauty ni Miss Venezuela. Pero eto, syempre, pinaka naloka ako sa lahat, si Miss Peru. Si Miss Peru kasi yun lumabas siya, very strong, powerful, at grabe ha, ang tangkad, ang ganda ng katawan, yung mga legs niya nakakaloka, yung height niya, windang ako. So dito talaga nakita ko under the sun kung gaano siya ka-pretty, yung kulay, skin tone,
ay nako, sabi ko, panalo. So now, hindi ako magtataka kung bakit siya nanalong Reyna Hispano-Americana kasi yung energy na ibinibigay niya talaga namang winner. So yon, bukod kay Peru, syempre hindi din nagpakabog ang beauty ni Miss France. Si Miss France, oh my gosh, nakakawindang. Ang okray-okray niya rumampa. Pero kung titignan mo, she's a very super model. Para sa akin ha, talaga ando doon yung power talaga ni France. At masasabi ko naman, nako France, umi-eksena ng bongga-bongga. At may pagganong pa ng hair, diba? So yon, so wala siyang hair pero may invisible hair siya na talagang ano. Tapos yung nandito na siya sa harapan namin sa mga ano, grabe, talagang kabog kung kabog, talagang pose compose. So yun, sobrang natuwa ako dahil sobrang winner kasi talaga ng performance na pinakita din ni France. Bukod kay France, hindi rin mawawala ang eksena ni Miss, eto talaga medyo naloka ako, Philippines. So yun, kasi si Philippines kasi talagang sabi ko, oh my gosh, grabe si Philippines, parang Latina. Yung paglabas pa lang, kasi syempre nakikita ninyo dito sa camera, nagpo-pose si ganito. Pero yung lumabas na doon si Philippines, sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung nakuhanan ko nga siya ng video kasi nakaganon ako, pero grabe yung tingin ko sa kanya. Sobrang winner talaga ni Philippines. Yung kanyang pasarela, my gosh, ang strong, ang powerful. Medyo nakakaloka lang kasi natampunan sa umiksena kasi si Peru eh. Yung lumabas si Peru, lahat ng tao, parang ang lakas nung iniwan ni Peru na performance, natatapatan ni Philippines. But in fairness naman kay Philippines, talagang hindi naman siya natabunan ni Peru. Sinabayan niya yung level na yon. Siguro, mas umingay lang si Peru dahil sa paandar na may pa-flower dito sa ulo. Pero kung performance ang pag-uusapan, alam ni Peru kung gaano mag-perform si Philippines, kaya dinaan ni Peru doon sa pasabog na meron siyang wig at meron siyang pa-flower. But overall, I think Miss Philippines is one of the best performer pa rin dito sa swimsuit competition. Followed by Peru and of course France. Sila yung mga talagang remarkable sa akin. And then United Kingdom. Si United Kingdom, ewan ko, natutuwa ako sa kanya. Ang ganda niya sa personal. Hindi rin nagpahuli sa eksena, syempre si Miss Paraguay. Ay nako, pag nakita nyo si Paraguay sa personal, grabe, maloloka kayo sa ganda na meron siya. Ang ganda ng mukha at walang ka-pores-pores. Sobrang, sabi ko nga sa kanya, ano ba ang beauty secret mo at ano ba ang kinakain mo, kasi gusto ko na rin kainin kasi sa sobrang talagang mukhang hindi siya nai-stress. Ganon. Pero syempre, bukod dun sa kanila, sa mga Asia, nag-perform din syempre si Indonesia. Ayaw din magpakabog ni Indonesia. Yung lumabas si Indonesia, Diyos ko, medyo naloka talaga ako sa kanya ng bongga-bongga. Dahil sabi ko, grabe si Indonesia. Ano din, ang lakas din yung energy level niya, pumapantay, sumasabay. Pero ito, hindi rin nagpakabog ang performance ni Mrs. Spain na talaga naman, kung beauty ang pag-uusapan, isa siya sa mga parang anghel na nalaglag sa lupa dahil ang ganda-ganda niya sa ilalim ng initan. Alam mo yun? Yung nasikata siya ng araw, lalo siyang gumanda. Pero performance, I think, soso lang. Tama lang yung galawan niya. Hindi siya kabog na kabog, pero nadadaan talaga niya sa pa-charm. Ayun. Tapos, gusto ko din yung performance ni Miss Gana. Si Gana, very supermodel yung dating. Para sa akin, sabi ko nga, oh my God, si Gana, hindi siya masyadong maganda. Pero, yung perform na ibinibigay niya, very professional. Kasi supermodel nga yung datingan. Pero kanina, hindi din nagpakabog si USA. Grabe ha, si USA. Hindi ako nagagandahan sa kanya nung mga nakaraang nakita ko siya, pero kanina sabi ko, in fairness ha, ang pasabog ang makeup ni USA. So sabi ko ay kumakabog din at lumalaban. At syempre si India legit maganda. Pero hindi ko gusto yung katawan niya kasi parang ang haba nung katawan. Tapos yung ang payat ng legs, tapos yung performance niya hindi ganun ka bongga. Maraming nag-perform na hindi mo inaasahan na natabunan ng India. Pero kung beauty, doon pa rin yung beauty niya. Talagang pumapalo pa din at lumalaban. So, siguro kailangan lang ng eksena. Tapos si Myanmar, nakakaloka talaga si Myanmar. Feeling beautiful talaga siya. Feeling number one.
may mga paanda. Diyos ko, naloka ako sa ano nyo, parang Egyptian yung dating na mayroon siyang mga pag-gold sa ulo. Dinadaan niya talaga sa drama, dinadaan niya sa pasabog. Sana hindi masayang yung mga eksena niyang ganito, na so yun, so sabi ko nga, ay windang ako dito kay windang ako dito kay Myanmar. Tapos sino pa ba? Actually si Vietnam consistent din ha, yung galawan niya, yung energy level niya, winner din. So sa Asia, parang ang tingin ko Philippines, Vietnam and Indonesia. So sila Myanmar naman kasi parang feeling ko because of funds, because of paandar, pero kung titignan mo yung performance level, medyo mahina talaga sila, yung palo. Si Thailand, para siyang sorry guys sa sasabihin ko about Thailand, medyo hindi ko gusto yung proportion ng katawan niya, parang punano. Yung ang liit kasi ng mga bias, ang liit ng bias, tapos talaga ba, ang liit mo tapos ganun ka perfect yung katawan mo na ang laki ng balakang mo, parang ultimo balakang niya binagawa. Naloka lang ako doon kasi parang basta may may nakita ako sa kanya na parang kakaiba, pero yung performance niya, in fairness naman, maganda naman yung pinakita niya. Medyo natalisod nga lang siya konti, nasudsud ba kung tawagin, kasi parang feeling ko madataba nga siya noon pero hindi naman, na-carry naman niya. But parang feeling ko baka may El Tocuyo dito si Thailand. Swerte niya talaga pag naka-eksena yun ng bonggang-bongga. So yun, good luck kay Thailand. Tapos medyo hindi siya friendly kasi parang pag binabati mo siya, parang ay ganun lang siya. Hindi ba katulad ng ibang kandidata na talagang super friendly talaga. Anyway, so siguro pagod, and then strong din kasi talaga itong si Thailand, yung personality niya medyo talaga. But overall, syempre parang kung titignan mo, in fairness naman sa mga kandidata, lahat naman sila kabog, lahat sila maganda, ang hirap pumili. Actually, uulitin ko ulit panoorin kasi namanghang-mangha ako sa kanila isa-isa. Parang gusto ko ulit reviewin, tapos saka chika sa inyo kung ano yung mga naano ko. Basta gusto ko yung kay El Salvador, gusto ko yung kay Spain, gusto ko yung kay Philippines, gusto ko yung kay Peru, kay France. Ayan yung mga parang nakita ko na United Kingdom, Venezuela, Brazil. Kung may nakakalimutan ako, i-comment below ninyo. Kasi syempre kanina busy ako sa pagbibideo at hanggang ngayon hindi ko siya nare-review. Re-reviewin ko ulit yan guys. And then, doon naman sa naganap ko saan ginanap yung grabe ang init. Talagang lutong-luto kami. Para kami niluto sa ilalim ng mantika. Alam mo, sa ilalim ng araw. Kulang na lang mantika, perito na. Pero in fairness, na-enjoy ko siya. Hindi ko naramdaman yung init talaga na na sobrang init. Kasi parang sa nakikita mo yung mga girls nga, hindi sila nagre-reklamo, sila Mr. Lawat, hindi sila reklamo ka pa. So yun, so in fairness, maganda yung maganda yung eksena kanina, nagustuhan ko. Pagkatapos masaya kasi ayun, parang yung kandidata sa yung media together, tapos parang ang saya lang, nag-i-enjoy lang, pero kudos naman sa Miss Grand, grabe yung hirap, grabe yung pagod ng mga team, yung organization, and then lahat ng media. Sobrang hirap kasi sobrang dami talaga ng yung ginagawa nila. Hindi to biro, hindi joke, kumbaga talagang matinding labanan para makuha lang nila kung sino yung magiging Miss Grand talaga, di ba? So yon, so masaya at kudos naman sa Miss Grand na gawa nila ng bonggang-bongga. So yon ang masasabi ko sa reaction ko dito sa sa Miss Grand, winner. So yon, winner yung reaction ko sa kanila. Kasi winner yung music, winner yung posisyon ng pasarela, yung runway, winner lahat. Maliban lang doon sa ang sikat ng araw at sakit sa balat. Pero sabi nga, buti na lang hindi daw umulan. Better na yung ganon na mainit kesa yung umulan. At kudo sa mga kandidata, lahat sila good job. Si Malaysia, gusto ko din. Charot. So, yun. In fairness, naalala ko kasi. So, yun. So, lahat sila magaling. Lahat sila talagang tinry nila yung best nila. May mga may hina, pero
nakabawi naman din. Kumbaga, experience. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below nyo yan kung sino ang nakita nyong strong at powerful dito sa competition ng swimsuit competition ng Miss Grand International. Sino ba ang nag-number 1 sa inyo? So guys, please comment below. So maraming salamat guys sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys.